Nabukan ko nga siyang tusugin sa tinidor para malaman kung malambot na. At nang malambot na kay ibang parte, ginawa ko na din yung ulo ng baboy para mapalamigan na. Tuloy pa din pala ako sa pagtusok ng ibang parte ng baboy. Kasi bababaran ko pa siya ng asin para mas magkaroon pa siya ng lasa. Tulog na tulog nga tong mantika na nabili ko. Para kaya pa yata magpa-istorbo. Pero nilagay ko na din pala lahat. Lalo na medyo malaki yung piprituhin. Nilagay ko na din pala yung ulo ng baboy kahit hindi pa mainit yung mantika. Kasi kapag mainit pa, doon ko nilagay. Sumabog sa akin yung kumukulong mantika. Chot! Ang lakas nga ng kulo ng mantika. Kaya sa tuwing binabaliktad ko yung ulo ng baboy, pinapatay ko muna yung apoy. Sobrang lakas kasi talaga ng kulo ng mantika. Kaya kailangan din talagang patayin yung apoy para kahit papano babawasan yung kulo ng mantika. Mayroon pala ako napanood ng tips kung paano pa mas magiging crispy tong ulo ng baboy. Pinalamig ko muna siya ng ilang minuto at sinalang ko ulit. Kailangan daw gawin yun para mas maging crispy tong ulo ng baboy. Kung ikaw pa yan mismo nagluluto dito, maririnig mo parang sobrang lakas ng ulan. Dahan-dahan nga lang.